the way I wanted to say so, ganun po lagi. But this time, I understand, we have reached a statement. Pero bago po yun, gusto ko pong magbigay ng pa-Valentine. Gusto ko pong simulan ang aming love story, no? Para may background po si Sir Tony sa kanyang love in the hour of truth-telling. At the same time, bakit ko po ito gagawin? Alam ko pong manliliit ang asawa ko sa aking sasabihin. Gusto ko po itong ipakita, gusto ko po itong i-share, dahil gusto ko pong lagyan ng konkretong mukha kung paano nagtatranscend ang pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pamilya, sa pag-ibig sa bayan. Okay? Kasi yung minsan po sinabi natin pag-ibig sa bayan, parang hindi ko tayo maka-identify. Hindi ko kikiligin ang mga kabataan. So let me share, before I read my statement, let me share with you my love story. Natagpuan po ako ni Roy sa bayan ng Quezon noong panahong sinimulan niyang hanapin ang mas malalim na pagmamahal. At ito na nga po ang pagmamahal sa bayan. It was in the 1980s when everybody else, alam niyo na ho yung sitwasyon, so lahat ho nagpunta sa iba't ibang bahagi ng mga kabundukan para ho maghanap ng pakikiisa at pakikiramay sa mga masa. Yun po yung sinasabi nila. Nung una ko po siya nakita, I know it's December. Ako po ay isang Sanrio kid. Ano po yung sinatawag ng Sanrio kid? Punong-puno po ng Sanrio pins ang aking pong damit at ang aking pong buhok ay punong-puno ng Sanrio ribbon. No? So, ganun po yung itsura ko. Pag po pumikit ako, iba ho yung makeup ng mata ko pag mumulat ako. No? So, para ho akong manika. Manika ng mangkukulam. So, you know yung itsura ko, I was a Sanrio kid. And then dumating po si Roy, isang gusgusin. Mahaba po ang buhok. At makapal po ang bigote at balbas. No? So, tinitingnan ko po siya. Sabi, walang appeal sa akin. Paano naman magka-appeal sa akin eh? Sanrio kid nga ako, tapos mukhang poor. Di ba? Dirt poor. Oh my God. Tapos ano itong dirt poor na to? Oh. Tapos ano pa, nakahiga siya, parang tulog na tulog. So sabi ko, ano ginagawa niya dito? Nandun siya sa school, naghihintay ako kay Father Manny. Never did it enter my mind na darating yung panahon na ito palang aking nakita na nilalait-lait ko sa kanyang pagiging dirt poor, samantalang ako yung Sanrio kid. Eh aking po palang magiging kabayak at kutuwang sa pagsilingkod bayan. No? Natanda ko po, iba po yung pinakilala niyang pangalan sa akin, Simon Dimaya. Ako po ay Heidi Yose. Di ba, pangalan pa lang, sosyal na. Diba? Ang pangalan naman niya, mukhang makalupa talaga. Simon Dimaya, ano? So, alam niyo ko yung difference ng buhay namin. Ako yung isang kabataan na walang kinamuangan tungkol sa usaping sosyal o makalipunan. At ang alam ko nga lang ho ay kumain ng ice cream at bumili ng Sanrio. Samantalang ito hong isang dumating ho sa bayan namin ay handa nang iwanan yung kanyang pamilya para sa mas malalim na pakikiangkot at pakikisangkot sa pagmamahal sa bayan. So yun ho yung first ano. Kailanman ho ay hindi ko inisip na iba pala ang pangalan niya. At nalaman ko lang po na ang pangalan niya ay Roy Mendoza nung ikakasal na po ako. So, alam ko po nun, may telepono po ako niya, 943-5367. Hindi ko po nakalimutan kahit kailan. Tuwing luluwas po ako ng Maynila, tinatawagan ko po siya. Kasi hindi ko po alam ba't hinahanap po itong makalupang mama na ito, no? Kahit na sosyal ako noon. So, yun ho yung simula, ano ho? Hanggang sa nagkaroon na nga po ng pagbabago. Eventually, kami hong mga sosyal ay natutong magpakamasa. Pumupunta po kami dun sa Kalumpang kay Father Manny para maglinis ng kumbento. So gulat na gulat yung tatay at nanay ko, itong anak ko na hindi ko pinakagat sa lamok at talagang halos hindi marunong magluto, eh nagpupunta mo sa Kalumpang para magsilbi. No? At one point, meron ho silang kasama na kailangan umalis sa Manila, kailangan ho namin magluto. Eh, hindi ho ako marunong magluto. So, dalawa ho kami ng kaibigan ko, si Mayet. Nagdidikit ho kami ng kahoy. Hindi ho kami marunong magdikit ng kalan na kahoy. So, tapon ho ako ng tapon. Buhos ho ako ng buhos ng liquid. Hindi talaga dumidikit. Yung pala ho, sa halit nag-aas, suka ho pala yung aking ipinubuhos. And so, nagluto ho kami ng tinola, only to end up
sabi nung kakain na kaibigan ni Roy, asa ng papaya? Ay, may tinola pala, may papaya pala yung tinola. So in other words, that was the meeting, no? And then afterwards, mag-boyfriend po kami noong 1986. Ang sabi po niya sa akin, "Hi, malaya na ang bayan." Hindi ko po makakalimutan yon. Sa Mindoro, sinundan po niya ako, pero sinasabi po niya sa anak ko, kaya daw po niya ako sinundan, meron daw po akong utang. So, nung nagkita ko kami sa Mindoro, nagpunta ko siya sa Mindoro, hindi ko kami nagkita. Naiwanan po kasi ako ng naiwanan siya ng whatever, basta ang nangyari, hindi ko kami nagkita sa Mindoro. He went there to see me, but we failed to see each other. And then, nung bumalik na ako ng Manila, doon na ako kami nagkita, sinabi niya sa akin, "Hi, nagulat ho ako, hindi na ho amusin, nakapolo na, nakaformal, ano?" Sabi ko, "Ba't nakaformal to?" Tapos sinabi ho niya, "Hi, nakaformal ako kasi may pagtatapat ako sa'yo." Asa na yung asawa ko, hindi na ako makatingin. Tapos sabi po niya sa akin, "Hi, kinakabahan ako kasi pag hindi mo tinanggap ang aking pag-ibig sa'yo, mawawalan ako ng isang kaibigan at ayaw ko mangyari yun, no?" So yun, wala na ho akong isip-isip pa. Tinanggap ko na kaagad. Dahil sabi po niya, malaya na daw po yung bayan, kaya pwede na daw po kami magpakasal. So, makikita po ninyo, napakalinaw that the union was hatched in the midst of a deep love for country, no? Hindi pa ho natapos yun doon. Kakaiba po yung union. Ako po'y pinalaki na ang pag-ibig sa Panginoon ay pagdadasal ng rosaryo at pagsisimba. Thus, consistently, nagdadasal po ako ng rosaryo kahit inaantok na ako at simba po ako ng simba. On the other hand, ang asawa ko po ay isang buhay na pagpapaalala kung paano ang isang Pilipino ay maaaring magmahal sa bayan. Ang union po naming dalawa ay nagpakita na hindi kailangang maging hiwalay ng pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Diyos. Kung kaya nga po, kung pwede ko pong hiramin yung sinabi ni Monsignor Oso, ang sabi po niya, walang karapatang maglingkod sa simbahan ang taong walang pagmamahal sa bayan. So, unti-unti po na-shape po yung ibang uri ng pagmamahalan. Kung tatanungin niyo po yung aking bunsong anak, parati po niya akong tinatanong pag-uwi, "Mama, bakit magkaiba kayo ni Dad? Bakit anak?" Kasi ang daddy at mommy ng aking classmate, they hug each other, they kiss each other, and they are always holding hands. Tapos ang tawag nila, "Hi darling, hi sweetie." Kami daw, "Bo!" "Kukuha ka." O kaya daw, "Mamay, mampupukpo. Mamay, sabi ka." In other words, my daughter cannot feel the love that we have for each other. And you can look at my hand. I have no wedding ring. I never wore a wedding ring on the day na nagpakasal. Pero doon po natin makikita na ang lahat ng panlabas ng simbolo ay talagang panlabas lamang. What matters is what is inside. Kaya siguro po, pwede kong sabihin, minahal ko ang asawa ko sa paraang kakaiba, kaya buo at walang agam-agam na aking inakap ang kanyang pagkatao, kasama ang kanyang paniniwala at ang kanyang matinding pagmamahal sa bayan. On February Valentine's Day, parati po akong malungkot. Hindi po ako binibigyan ng chocolate at hindi rin po ako binibigyan ng rose. At kung minsan napaka-expressive ko, bakit ba hindi mo ako binibigyan ng rose? Alam mo nga, kulang na lang, magbigay na lang ako ng pambili. And he would just buy a card with so many roses inside at sasabihin niya, "Ayaw mo niyan, hindi pa nalalanta." In other words, kung ikaw po yung asawa ni Roy, mahihirapan ka pong paniwalaan na minamahal ka ng iyong asawa. Subalit, ang pinakatampok ng kanyang pagmamahal ay aking naramdaman sa pinakamahirap at pinakamapanglaw na oras ng aking buhay. I will proclaim it that it is His love that carried me through the most difficult and the most challenging times of my life. At one point, 3 po yung anak namin. Pasko po noon, hindi ko po malilimutan, nagtatrabaho po siya sa Presidential Commission on Urban Poor. Siyempre, konti lang po yung salary namin. So, inaasahan ko po yung bonus niya na ipamimili ko po ng damit ng anak ko at amin pong ipagnonon si Buena.
And then he came home and then I told him, oh, asan yung bonus mo para makapag-shopping na tayo? And then with bowed head, sabi po niya sa akin, ay, yung kasing parola dun sa wala silang pambayad ng kuryente. Ibinigay ko muna yung bonus ko para mabayaran ng isang sityo yung utang nila sa Meralco. And hindi ko kasi kinikwento para magyabang or what. Doon ko halos isumpa, bakit ito yung lalaking pinakasalan ko? Kasi how can you, I'm sharing this so we can see na hindi ko extraordinary yung pagsamahin ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa pamilya. Kaya lang on those trying times, hindi mo madaling isipin na wala kang pera, kailangan mong bilhan ng damit yung anak mo, gusto mong bumili ng panghanda sa Noche Buena, pero yung perang iuwi sa'yo ay binahagi niyo sa ibang tao. I must admit, and I should ask forgiveness for this, I hate him for such times. I hate him for those times that he would give his money to other people than to his own family. On the other hand, nabaliktad po yung bola. Nung ako po'y nasa COA na at nag-resign na po ako, sinimulan ko po yung pag-reach out sa iba't ibang civil society. At yun po yung panahon na Sabado at lahat, aalis po ako ng bahay. At eto naman po yung sasabihin niya, wala ka nang ginawa at hindi ka na makita sa bahay. Bakit pupunta ka pa dyan? At sasabihin ko naman po, akala ko ba sabi mo public service? O di ngayon ako naman po yung magsiservisyo sa publiko. In other words, we grew up in such a way that we know we love each other, and yet no one can tell that out of physical expression. My own children are even confused if their mom or dad are really in love with each other. But then, despite the seeming confusion on the love that I have for Roy and Roy's love for me, there is a very distinct kind of love, and that is the love for God and the love for country. Ngayon pong araw ng Valentine, ipinakita po sa atin ng Panginoon na hindi tayo kailangan malungkot kung walang nagmamahal sa atin. Sapagkat may naunang magmahal sa atin at yun ang ating Diyos. At ipinakita po sa atin ng Panginoon na ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat magbulid sa atin upang kumuha tayo ng pera ng iba at ating tustusin para masagutan ang pangangailangan ng ating anak. Hindi po ako pumapayag kapag sinasabi po natin na I was forced to steal money from the government because I need to send my children to the best school. Or I was forced to sign a contract because I need the commission in order to send my children to a very good education. I think simple lang po ang ating mga anak. Kanila pong kayang pasalamatan kung ano po ang ating kayang ibigay. And at the bottom of all this, ang pinakamahalagang regalo ay ang malinis na pangalan. So, talagang ko po nakita natin na hindi ho kakaiba ang magmahal sa bayan, ang magmahal sa Diyos. At sa matinding pagmamahal sa Diyos at sa bayan, ay makita natin ang pagmamahal sa ating pamilya at ang pagmamahal sa sarili. Ang tagal-tagal po kasi natin nakalimutan. We thought that we want to pursue an honest living. We thought that we want to have money. We thought that we want to be successful because we would like to provide for our family. But actually, it is not the end of all this. It should be deeper than that. When you have your mates with you, when you are eating, when you gather before meals, and then yung maid nyo nakatayo, parang minsan gusto kong isipin, how can we be Christian? How can we profess our love for God if somebody is standing in front of us while we are eating to the fullest and satisfying our appetite? There is someone who is just waiting for the crumbles of the food that we are sharing with us, no? So sa akin po, yun po yung mahalagang mahalaga. Sa amin pong tahanan, hindi po sa pagmamalaki, yung katulong po kasama sa bahay is part and parcel of every decision making. Kung kaya nga po, gusto ko pong i-share sa inyo, ang sinabi po ng maid ko, nung siya po ay tinawagan ng kanyang tita. Sabi daw po ng tita niya, hindi ka ba natatakot dyan? Baka mamaya salbahihin yung bahay niyo at ikaw ay madamay. Ang sabi po ng katulong ko, kung mangyari po ito,
Pasasalamatan ko po ang Panginoon sapagkat naganap po yun sa paggawa ni ate ng kabutihan. Wala po itong pinag-aralan, wala po siyang spiritual advisor. Hindi po siya nagpunta sa Rome para dalawin ang Papa. Subalit buo po at banayad na lisay ang pagmamahal niya sa Diyos at ang pag-akap niya sa katotohanan. Hindi ko ho gustong i-highlight ang pamilya namin. Ang gusto ko lang po ipakita kung paano natin binigyan ng mukha na ang pag-ibig sa Diyos ay iisa sa pag-ibig sa bayan. O siyempre po, dapat mas mataas yung pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa bayan ay dapat siyang pinagbubukalan ng pag-ibig sa pamilya at pag-ibig sa bawat isa. So now, magandang umaga po. I come here this morning to give voice to the continuing work and struggle of many citizens groups and civil society alike for good governance and specifically anti-corruption and social accountability. I stand among many friends, co-workers, co-advocates, calling for more committed and active involvement of public servants and ordinary citizens to uphold that which is true and fair and just. Sa ating pong mga kaibigan, kasama, katrabaho, kasangga, sa kapwa ko mamamayang Pilipino na patuloy nagbabata ng hirap ng buhay, sa kapwa ko manggagawa sa pamahalaan na patuloy na matapat na naglilingkod sa kabila ng maliit na sakot, sa mga pari at madre na hindi nag-asawa upang gugulin ng kanilang oras sa pag-aalaga ng iba, sa ating pong lahat. I ask all of you to stand firm in our commitment to strengthen our ongoing crusade for accountable and transparent governance. I ask my fellow Filipinos from all walks of life, from every organizational or institutional affiliation, to step up our efforts in crafting practices of governance that is marked by integrity, transparency, and accountability. We need to create a government that is trustworthy and institutionalize the needed instruments for combating graft and corruption. We need to forge a system of accountability and transparency of all times, including immediately and urgently enact the Freedom of Information Bill if we are to make government transactions transparent and accountable. In other words, we need to move our people closer to our government. And we need to exact accountability from the government that we serve. I also come here to share with you my boundless faith and hope in the Filipinos. Yes, the past few weeks have been intense to say the least. I am being humbled, uplifted, challenged, acclaimed, at siyempre ho, kinikilig pag sinasabi, uy, si Mendoza, parang ho akong basketball player, pero napakaliit ko. Threatened and inspired all at the same time. I want to believe we are in a vortex of forces, and this brings us hope. After undergoing this ordeal, I have come to realize that each individual is a wellspring of hope. That hope is born in each and every act that upholds the truth. Bakit po ako merong hope? Sapagkat sa tuwi ko pong nakikita na may taong may concern sa pagtakbo ng kanyang lipunan, alam ko pong mayroon pang pag-asa. And this I would like to remember, the common tao who have interacted with me on the past years of my life. The people of Cainta, especially Ophel, and the rest like Lina and the rest of her group. These are common citizens na hindi ho tumigil hanggang hindi ho nila nakikita na may dapat managot sa mga dapat panagutan sa paggastos ng pera ng bayan. And I would like to cite Marlene Poe. Marlene Poe, sexy, parating beauty, pero matyaga po yan sa pangungulit po sa akin. Kahit na ho kung minsan hindi ko sinasagot yung cell, hindi ko sinasagot yung email, but I think persistency has its own reward.
Dahil ho masyadong makulit, napipilitan ho akong sumagot. And I think, gaya ho ng isinare ni Ambassador kanina, nakita ho nila yung success ng kanilang effort. So with this, the key siguro po is persistency and vigilance, no? Gusto ko rin pong alalahanin yung mga magsasaka sa South Cotabato. Nung kaunahan po ako nag-audit ng Autonomous Region for Muslim Mindanao, sumulat po sila sa akin para ipahayag po yung paniniwala na may kaya tayong gawin. And I was so touched because in the same letter, in-express po sila kung gaano sila kahirap at kailangan po nilang mag-ambag-ambag para bumili ng pangselyo. Sa akin po, nalulungkot ako ng konti sapagkat puro mayayaman po ang naririto o puro mayroong kaunting sinasabi sa buhay. Gusto ko po sana dumating ang pagkakataon na kasama natin ang ordinaryong tao na walang pera, subalit nakikiisa sa paghahanap ng katotohanan. There should be no wall that divides us in finding out the truth. Kaya nga po, ang challenge ko po sa mayayaman, mahiya po tayo pag wala po tayong ginagawa sa ating bayan, sapagkat yung pong walang kinakain, yung pong walang pambili ng magarang suotin, ay nagtataya ng oras at ng sarili nilang kapakanan para ho makuha, para ho habulin, para ho hanapin ang katotohanan. Now, I have served with the Commission on Audit for more than 20 years and done much work with citizens groups and civil society. Throughout, I have tried to do my responsibility with rigor and competency for the simple reason that this is what our people deserve. I am a public servant, and the public deserves nothing less but the best from us. Kaya nga po, sa kabila ho ng iba't ibang kasinungalingan na isinukol sa akin, sa kabila ho ng paulit-ulit at iba't ibang attempt na ako po ay sirain, I stood firm, I'm standing firm, because I know that the people is behind me. In all the things that I have done, I did not seek my own glory. I did not seek for such time sisikat pala ako at paghahabulan ako ng ABS-CBN, GMA at CB5. Kung nalaman ko lang po, sana ho uminom ako ng pampatangkad para meron naman po ang maganda-gandang appearance every time na ipina-flash nila sa akin yung camera. This responsibility is a mission, a crusade. And it is not about me, nor my family. It is not even about us individually, nor is this about one organization or group of organizations. It is about constructive engagement between government and citizens. In other words, hindi po natin pinag-uusapan ang iba't ibang pribadong individual, pangunguna ng aking pamilya. Hindi po natin pinag-uusapan ang iba't ibang organisasyon, Ateneo man, Lasal, St. Scholastica, or whatever. Ang ating pong pinag-uusapan ay ang pagkakataong ibinigay sa ating bayan at ang pagkakataong hindi na natin dapat pang pabayaan. We all know that this crusade will not be won in one day. We need to have more Filipinos on our side. Hence, I propose that we continue this national dialogue in combating corruption and building a far better future. Kailangan po nating magkaisa at ipagpatuloy ang ating pag-uusap bilang isang bansa, bilang isang bayan. Most of all, we need to be rooted in the fundamentals. Faith in God, love for each other and our country, or as St. Paul constantly points out, all our actions must be based on faith, hope, and love. On the most difficult times of my life, I turned my attention to the three of my children, and I told them, anak, kahit anong mangyari, be strong and be happy. And you should not wait if anything happens, because you would remember this is exactly what God planned for all of us. And we should be happy, for God, in His mercy, has listened to the prayers and has seen the sincerity of every Filipino. My friend has sent me a message. There is no perfectly smooth sailing in life. Every step and stages means a new way to go deep and wide. What matters is how we anchor ourselves to that somebody who has sailed ahead of us.
and follow Him with love, faith, and hope. So, bago ko po tapusin, gusto ko po kayong imbitahan na bisitahin po yung ating ginawang website para po patuloy tayong magkumustahan. Ang address po ay